maalala ang pagmamahal, ang mga nakalipas sa panahon na tinulot at kasama namin ang aming minamahal na magulang na ang inahaning Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon. Sa iyo lahat ang papulot pa sa salamat sa ngalan ni Jesus. Amen. Praise Amen. God. Desa. Sa'yo, Desa po. Desa. Pa, yung ano, in behalf of sa inay, anong ano? Magandang tanghali po sa ating lahat. Ako po si Odessa, ang anim sa magkakapatid ko na anak ng inay. Actually, ganito po, nalungkot po ako at masaya rin na nakita ko kayong lahat, pero malungkot sa ganitong sitwasyon tayo na nakita. Dahil kung kilala niyo ang aking ina, gusto niya po laging magkasama-sama ang magkakamag-anak. Lagi po siyang, gusto niya, jolly kasi yung inay eh. Kung maaari, lahat ay magiging masaya, walang gulo. Pero dahil nga po sa nangyari ito, i-reminisce ko na lang po yung kabutihan ng aking ina. Alam naman po nating lahat na ng inay, napakabait, matulungin, na kahit magtago pa siya sa aking ama, makapagbigay lamang sa mga tao. Ganun po ang aking ina. Na kahit wala siya, ipanghihingi sa aming mga magkakapatid para makatulong sa ibang tao. Kami naman po bilang mga anak niya, tinatry din namin kung magawa yung gusto ng inay namin. Pero may mga pagsubok ko sa buhay na masakit isipin, nangyayari po talaga mga pangyayari. Kaya I tried, basta pinangako ko po sa aking ina, na ito-try ko po na makatulong ako, lalo na po sa mga bininin sa akin, sa mga maliliit kong kapatid, sa aking kapatid na bunso. Kay Lovely po, at saka kay Archan, kasi sila na lang po yung medyo hindi pa sa amin eh, kasi mga bata pa nga po. Yun po ang habilin ng inay. Sinabi din niya na kung ano man ang mangyayari, pag-usapan na lang. Masakit po talaga. Kaya pag po sinasabing na huwag damdamin, masakit po eh. Na huwag daw po muna tayong magdadaghati. Oo, alam naman po natin lahat ay kapato. Pero nasa lupa pa po tayo, kaya po dito talaga ito nga nakamdaman po. Masakit. Dahil ang inay ko ay malapit sa akin. Na kahit nasa abroad po ako, once na hindi po ako makauwi, ay try my best na siya po mapuntahin sa amin. Dahil hindi ko po kaya na hindi ko siya makikita sa loob ng 1 taon. Kaya yung nangyari nga na nawala siya, marami pong regrets ako sa aking sarili na sana hindi na lang nangyari na pumayag kami na magpunta ng Italy. O siguro, yun po, ang daming kong parang sana hindi nangyari yan. Sana ginawa ng lahat. Kasi gagawin namin ang lahat para sa kanya. Hindi, video lang eh. Kasi bilang anak, ganun po talaga dapat. Kaya kung kayo may mga ina, magulang, iparamdam niyo po yung sa kanila. Napakasakit po mawalan ng ina. Na kahit ano yung ina natin, makukulit, madaming nanas. Pero pag nawala yan ako, napakasakit po. Kaya kung i-treasure niyo po ang ating mga magulang, ang ating mga mahal sa buhay. Kasi kagaya nga yan, hindi mo na maririnig ang boses. Wala nang sisigaw sa inyo. Wala nang magsasabing ganito. Wala kayong mapapagtanungan. Kaya, kung masakit, sabi nga po, ipagdasal, pero still in pain po ako ngayon, sa totoo lang.
Dahil madami pa po kaming gustong gawin sa aming ina. Madami pa kami gustong iparanas. Marami pa kami gustong ipakita. Marami pa po. Mahal na mahal ko po ang aking ina. Alam ko naman niya yun. At sa mga nakakakilala din sa akin, sobra po. Masakit. Inay, kayo, wala po naman kayo. Sa Evan talaga pupunta at napakabuti ninyo. Mahal na mahal ko po kayo. Mahal na mahal namin kayo. Kami ng aking mister. Salamat po sa pagkabay sa amin. Marami pong salamat. Sige po, makakaupo na po kayong lahat. Salamat po. At ito po si sasalita ko pang dalawa. Yang magandang tanghali po sa inyong lahat. Napapasalamat po kami lahat. Tapos po sa mga nagpapasalamat na magkakapatid sa inyong pakikiramay sa akin. Kilala niyo naman nga po ang aming ina na napakabuti niya kahit kaninong tao. Mahal na mahal po namin siya. Tulad niya po nasabi ng aking ina na aking kapatid. Kung kayo yung magulang, ipakita niya yun habang sila yung buhay. At iparamdam niya sa kanila kung gaano yun sila kamahal. Dahil napakasakit po mawala ng isang ina. Lalo't na kami pong ina lang lagi ang nangangaral sa amin. Siya po ang humubog sa aming lahat. Sa aming po siya po talaga nangangaral at nagbibigay ng mabubuting salita at kung paano makisama sa lahat ng tao, kung paano magmahal. At saka maging generous sa ibang tao. Napakasakit po sa amin na wala amin na. Subalit alam po namin nakaloob ng Panginoon kung bakit siya nawala sa amin. At lahat naman po tayo ay daranas ng mawawala dito sa mundo ibabaw. Pero ang tanging masasabi ko nga lamang po, mahalin niyo po inyong mga magulang. Ama, ina, siya po. Pakita niyo po sa kanila. Maging kahit mga pagmamahala ng magkakapatid, huwag niyo po iwawala din yun. Yun lang po. Maraming salamat po. Si Jingjing. Jingjing muna. Magandang tanghali po. Nung ang inay ay, yung uling punta ng inay, bilang anak, talagang inanupan niya kasi ako, tamad ako pupunta ng abroad, ayaw ko nang lalayas ako. Kahit Lovely. siya, hindi ko dinadalo masyado. Stand. Kasi Alay nga, na. marami akong trabaho. Ngayon, sabi nga sa akin, yung anak ko, yung panganay ko, Ining, ikaw Ining ay ang iyong anak, pilit mong isama sa akin kasi baka hindi na ako makapagsama. Baka ito yung huli ko ng punta dito. Sabi ng inay sa akin. Kaya ako, para ikay ko ay makapunta sa abroad. Kasi mahirapan na lang. Ang suporta niya, talagang tingnan niya yung aking anak doon. Pinagtrabaho niya doon, nakasama ng pag-a-apply hanggang sa matanggap as teacher. Siya yung una nagbabalita. Para din sa inyo, na lahat ng natulungan ng inay, laging inuuna niya yung ibang tao. Laging lahat gusto i-akayin. Ulting sa paghahanap buhay. Kahit ultimong sa bigas nung kami maliliit pa. Dadalhin namin yun sa mga kapatid ng inay. Kahit yung mga pantalon. Lahat. Ganun ang inay ka. Kapait. Inuuna niya yung mga tutulong muna siya hanggang sa birthday niya. Mamimigay niya, mag-aanta siya. Yun ang pinaka-kaligayahan niya. Kaya, alam mo yung tao na parang selfless. Yun.
sobrang nakaka-proud bilang kung gaano siya kabait. Sa dami ng kanyang natulungan, kapatid, apo, kapitbahay, lahat. Aka na. Ako naman po, ako po yung pang-apat sa magkakapatid. Siya po kami. Pero talaga pong nakita ko yung kung gaano ang kabutihan ng aking ina. Siya po talaga yung ina namin napaka-strong. Talagang naging yung bawat problema po namin, pag inilapit namin sa kanya, parang pagkatapos nun wala na yung problema dahil may solusyon na siya. Talaga po ang aking ina masasabi namin napakabuti sa lahat. Sa lahat. Wala po siyang sinisino dahil kaya niya pang magbigay ng higit pa kung ano meron siya. Talagang napaka-generous po niya. Pag nga po siya nasa abroad, nasa Italy siya, lalabas lang yun, pupunta lang yun sa mga, kahit sa mga tindahan lang sa Italy. Mamimili yun kung saan po walang tao masyado, doon siya pupunta, doon siya bibili. Dahil ang iniisip pa rin po niya nung nagtitinda siya, gusto niya may naawa pa rin siya, miski nasa abroad pa siya. Siya yung naandun dahil nagpapagamot. Napunta siya sa mga bangketa para bilhan lang yung nakikita niyang yung walang namimili. Talaga po hanggang doon talaga dala niya. At miski po nung siya ay may sakit, nung may sakit po siya, yung mga katabi niya, kinaawaan pa rin po niya. Naawa pa siya doon sa mga may sakit na katabi niya. Diyos ko, talagang lumaban din po noon ng aking ina sa Italy. Talagang ginawa niya. Kaso nga lang po, dumating po yung point na talagang lumalaban po ang kanyang isip. Pero yung katawan po niya, hindi na po kaya. Gusto man po niya bumalik dito dahil gusto niya makita ang mga kapatid. Higit sa lahat din ang mga anak, kapatid, kamag-anak. Pero yun nga po, dahil ang Diyos po naman po ang Lord na po ang hanggang doon lang po. Kaya sabihin man po natin huwag tayong magdalamhati. Marami po nagsasabi na ganito, ano nyo. Pero sa tunay po, nagdadalamhati po kami. Talagang, pero nandun pa rin po yung trust namin sa Lord dahil alam namin, ayun po sabi ng inay, huwag kayong mag-alala, masaya. Pag umakyat po siya sa taas, talagang masaya na siya. Yun lang po. I love you, inay. Ang bunso muna po. Tapos Ngayon, uga. Ay, style yan. Parang nasabi na po lahat ng mga kapatid ko. Pero gaya nga po ng sinasabi nila, ang mami po ay sobrang generous sa lahat po ng aspeto. Tanda ko nga po noon, bata pa ako, ang mami, pag may walang-wala yung mga kapatid niya, kahit ayaw minsan ng tatay, tatago niya yon, tapos sasamahan niya, dadala niya ng bigas, pera, at kung ano-ano pa po yung mga kapatid niya. Sa sobrang generous niya, dala po niya yon, hanggang sa dulo, dinala niya yon. Nung may sakit po ang mami, nagkikimo na po siya, nandun na siya sa ospital. Nandun na po siya sa parang iniintay na lang kung ano po, na mawalan ng buhay. Yung mga nurse po doon, araw-araw po, may binibigay po siya na mga chocolates, at saka mga tinapay, at saka ang dami po niyang ibinibigay. Hanggang dulo po, sobrang pinanindigan ng mami yung pagiging generous niya. Kaya po nung nakita ko nga po na, nagsidatingan yung mga kamag-anak, nakakagalak po kasi at least nakita po namin na andito yung mga kamag-anak niya, hindi din siya, alam namin na may mga talagang nagmamahal talaga sa mami dahil sobrang buti ng puso ng mami. Tsaka po, yun nga, gaya na sabi din nila na dapat mahalin niyo yung magulang ninyo. Kasi sa totoo lang, punso po ako. Ngayon po medyo, ang dami, pag po may mga bagay, sa kanya nyo lang pwedeng sabihin tsaka
siya lang yung kakampi mo talaga. Though may mga kapatid ka, nakakampi mo, pero siya yung pinakakampi mo eh. Siya yung talagang tatakbuhan mo. Ngayon, iba na, hindi na gaya dati na pagka may konting gusto ka, pag naiukot mo sa iyo, bibigay niya. Ngayon, syempre, sa kapatid mo, dadaan mo po, bibigay nila. Pero iba pa rin yung bibigay ng magulang, hindi ka. Tsaka, yun nga po, salamat po sa mga dumating na nandito na nakiramay. Thank you po. Sir Jan. Sabi na, ito pa. Yung mga kamag-anak po na gusto pang magsalita, para sa mga Ate Pili. Sasalita mo. Ay, ikaw po nga pala, sa isa pa pala, sorry. Ay magandang hapon po sa inyong lahat. Sabi daw po ay masamang magpasalamat, pero ako po ay nagpapasalamat sa inyo na nagbigay ng panahon at oras po sa libinga po ng inay. Ang naalala ko lang po sa inay, yung magagandang masasayang alaala po niya, na lagi po siyang masaya, lagi po siyang, ang kwento po ay laging masasaya. Basta naalala ko po sa kanya yung mga bagay na wala po siyang ikinakwento sa akin na mga mapapangit na mga bagay. Basta lagi po niyang kinukwento sa akin ay lahat ay magaganda at masasaya. Kaya nga po, yung talaga pag sinabing ano ang naiwan ng iyong magulang sa iyo, napakaganda po yung masayang alaala na kayo nakakapagkwentuhan, nakakapaghalakhakan, na walang kalungkutan na naiibahagi siya. Ayun po ang naiwan niya sa akin. Kaya ako po ay nagpapasalamat sa aking nanay dahil yung kagalakan ay nandito po sa aking puso. Kaya ang inay po ay talagang puno-puno ng kagalakan. Kaya salamat sa Diyos at salamat din po sa inay at sa mga kapatid ko rin po. At sila ay nananatiling matatag, masaya pa rin sa gitna ng pagsubok. Alam namin na lahat ng pagsubok na ito ay aming malalagpasan dahil ang Diyos ay laging kasama namin. Yun lang po, and maraming salamat po sa inyo. Ikaw ang pinaka-cool na kapatid. Magandang hapon sa inyong lahat. Unang-una, nagpapasalamat ako sa pakikirabi ninyo lahat sa aking kapatid. Maraming salamat. Hindi ko nga alam kung ano sasabihin ko eh. Yung pasasalamat walang hanggang pasasalamat. Ako nagpapasalamat sa mga buhay pa at sa lahat ng kanyang mga anak. Ate, huwag kang mag-alala. Ngayong mga anak naman din kaayos naman. At may aayusin pa. Ay bahala ka na. At ang Diyos naman ay alam mo namang naririto kasama ka namin. At sila nang bahala ko. Hindi naman namin kaya maging magandang aming buhay dito. Narito ang Lord sa aming mga nabubuhay pa. Lahat ng naririto ay binabati ko ng super bless. Sa lahat ng nakiramay, mga taus-pusong nakiramay, alam kong huling-huling araw na ito ng ate na makikita natin. Maraming salamat. At gusto kong malaman ninyo na ay kapatid ay karugtong na ng buhay ko. Nauna nga lang sila dahil siguro para ako makapagpatotoo na napakabuti niya. Nabaguhan nga ako, isang takbuhan ko pag walang mantika sa bahay at walang pangulam Hindi ako doon tatakbo. O ngayon, wala akong matakbuhan. Ay di sa mga anak na lang, ay pag ano hatak ko, nasa malalayang lugar. Ay aring, alam sa pinagsainde. Malapit-lapit. Buti hindi lahat nagpunta sa abroad. Ayun. Kaya kahit hindi naririnig ng ate, naririnig naman yan yung lahat at naririnig ni Lord. Maraming salamat sa iyo ate, sa iyong kabutihan. Alam kong
malimit. Nung kita'y bata-batay kami, nagkakaroon din na hindi pagkakaunawaan. Pero yun nga, magkakapatid din talaga magkapatid. Kahit anong sama ng loob ay talaga magkakapatid. Kami nga lang, ang kapatid na nagkakatampuhan. Meron ng ilang buwan na, isang taon na yata, hindi nagpapangita. Ay pero magkapatid pa rin talaga. Yun nga ang masasabi ko sa inyo magkakapatid, ang magkakapatid talaga magkakapatid habang buhay. Hindi maaaring hindi. Na kailangan, kung magagawa natin sa ating sarili, na magmahalan, alisin ang mga galit, magmahalan, at walang dadamay kung hindi din magkakapatid. Wala. Yan ang natutunan ko. Hindi naman tayo liligayan ng sarili lang natin. Kung atin ng mga kapatid ay hindi naman naliligayahan, siyempre tayo ang dadais. Ako nga. Pag ako'y walang pera at walang pangulam, hindi ko naaalaalang galit sa naing kapatid. Basta, pahingi ako. Mantikain. Ang mahal ng mantika, ang mahal ng kapag. Hindi kanya sabi sa hindi kanya, kaya hindi daw. Kaya hindi daw yun nasa freezer. Ay, wala daw naman doon sintit eh. Ay, okay na yan. Din yun. Oo. Anong meron ako? Huling-huli, maglanino pa ako nagsasalita. Basta maraming salamat sa inyo. Mga pinsan, mga pamangkin, mga kamag-anak at yung mga kumarihan. Maraming salamat at naalala ninyo ang kapatid na napakabait. Ay, kung minsan may sila gagalit din. Maraming salamat sa inyo. God bless you sa inyong lahat sa mga dumalo. Jesus name, amen. Ako po ang asawa ni Arjan, nag-iisang manugang na babae ng ina. Asawa ni Herjan. Ako po sobrang nagpapasalamat sa inyo kasi ang inay po ay ang inay na klase ng biyanan, nahihilingi ng lahat. Sobrang mapagmahal, mabait, maaruga, lahat kayang ibigay. Kahit walang-wala, ibibigay ng inay sa inyo. Hindi kami magkakabahay, hindi kami magiging maayos mag-asawa kung hindi dahil sa inay. Sobrang makapagmahal ng inay, mapaggabay. Lahat ng sasabihin niya, pakikinggan mo at susundin mo. Wala akong masasabi kasi wala akong magulang pagkabata na. Ang inay na ang tumayo, siya lang ang nagbigay sa akin ng pagmamahal ng isang tunay na magulang. Hanggang sa huli, hindi niya kami pinababayaan. Hanggang sa huli, kaya niya makapagsalita, makapagsulat. Talagang nagme-message siya sa amin. Sobrang mahal na mahal ko ang inay kasi ang inay ang naggabay sa akin, nagturo ng tama, lalong-lalo na ang pagmamahal niya sa aking anak. Simula maliit pa ang aking anak hanggang madala niya sa Dubai. Mahal na mahal niya yan, paborito niya daw yan ang aking anak. Nagpapasalamat ako kasi ang inay ay hindi niya ako kinakalimutan. Sobrang mapagmahal ang inay. Wala, masabi ko din napakapagmamahal ng inay. Ako din ay sobrang saya kasi kahit pa paano ang inay ay nasamahan, naihatid na ang aking anak sa Dubai, naipa-akyat ko siya sa stage. Masayang-masaya ang inay kasi na-action siya sa stage ang aking anak na nag-iisa ng ebora sa kanila. Wala akong ibang masasabi. Inay, salamat sa pagmamahal sa akin. Sa amin, salamat kasi hindi mo tinigilan si Erjan na kinig sa iyo, kaya kami dito sa sitwasyong ito. Sobrang salamat. Alam ko, nandiyan ka na, masaya ka na. Alam ko, mahal mo kami lahat. Alam ko namang hindi mo kami pababayaan. Lalong-lalo na ang mga anak mo. I love you so much, inay. Thank you, Ate Nora. Magandang araw po sa lahat na naririto, sa mga anak ng tiyahanin, kamag-anak, mga kaibigan.
Sa lahat po, binabati ko po kayo sa magandang hapon. Ako po yung buhay na saksi kung paano ko nakilala si Tia Hani. Kasi ako yung kasing tao na inarugan niya sa loob ng labing isang taon, hindi ako nagkakamali kasi high school, college. Nasa kanya po ako. Nung siya nakatira sa Kalumpang, ako pa rin ang pumupunta sa kanyang bahay. So talagang bata pa ako, nasa kanya na ako. Kaya yung pagkakilala ko po sa kanya ay walang hanggang doon. Kasi simula po sa panganay na anak, kay Marilu, hanggang kay Vanessa, ako po ang nag-alaga at nag-aruga sa kanya sa mga hindi nakakakilala at nakakaalam. Ako po'y taga-malayo, kumbaga ako po'y nasa Mangyan Island ng Mindoro. Pero po ako ay nakarating ng Batangas sa pamamagitan po ng magkapatid na ang Tia Kasiana at Tia Hani. So, yun pong unang taon, nasa Tia Kasiana ako, hanggang ako ipinamigay sa Tia Hani. Kaya siya talaga yung nagtagal na nag-aruga sa akin. Ako ay kanyang ginabayan, sinubaybayan, pinag-aral niya po ako. So, nakilala ko po talaga siya na siya yung tao na may magandang kalooban. Maganda ang puso. Yung sinabi ng lahat, yun po talaga ay yung katotohanan kung ano siya. Kasi ako nga yung nasa kanya, kung ano yung kaya niya pong ibigay, ay ibibigay niya. Tama yung mga sinabi ng mga anak niya. Ako po ay second year high school, nasa kanya na. At nga po, simula yung bahay niya na nasa Kalumpang, pumupunta po ako doon. Tapos siya po ay napalipat ng Libho, nandun po ako sa bahay na yon. So doon sila lumaki sa aking pag-aaruga, yung mga anak nila. Ano po? Kaya nga lang, nung ako po ay makagraduate, ako po ay nagtatrabaho na, yun na po ako pumunta ng Mindoro. Hindi na po ako naging malimit sa Batangas ng mga time na yun. Okay, so, sa kahuli-huling sandali ng kanyang buhay at sa kahuli-huli ang pagkakataon na naging kasama ko siya, ang lagi ko po sinasabi sa kanya ay, mahal ko siya. Kasi hindi naman po ako magiging ganito. Wala yung aking ina. Patay na po yung ina ko. Yun yung panganay sa kanilang magkakapatid. Na hindi ako magiging ganito kung hindi dahil niya. Kasi siya yung nagpaaral sa akin. Siya talaga yung sumuporta sa aking pagkatao kung bakit po ako ganito ngayon. So ako po ay isang school head sa Oriental Mindoro. Akala ko nga po sa sarili ko, hindi na ako makakarating ngayon kasi pinuntahan ko na siya noong akin na indit. Pero yung hatak niya sa akin na dapat nandito ako ngayong araw na ito, kami po ay sumakay ng barko ng 7 para na makarating sa huling sandali, sa huling lamay. At kami po, ang buong pamilya namin, kami po sa magkakapatid namin ay 7. Wala lang po yung 2 kasi kapitan yung isa. Yung isa ay may sakit, kaya kami po ay 7 sa magkakapatid sa kapatid ng Tia Hani na narito pong lahat. At kami po ay, although wala na si Tia Hani ang gusto ko lang kasi na maipadama at yung naramdaman ko ay yung pagmamahal na iniukol niya sa akin na hindi doon sa patay na, kundi sa mga anak niya ay malaman nila. Ito kasi yung pagkakataon ko na nabigyan ako ng opportunity na makapagsalita. Kasi kahit sino naman sa kanila, wala nakaalam kung ano ang naging kalagayan ko sa kanila. Pero mabuti po sila. Mag-asawa, mabuti silang tao. Doon ay ako'y namumura, okay lang yun. Tanggap ko yun. Kasi bahagi na ako ng pamilya nila. At minsan, isa ko pang napatunayan po sa kanya, pagkatao, ako ay nagkasakit doon, yung mata ko ay muntik mang mabulag. Alam niyo po ba na siya yung unang sumaklulo sa akin kasi ako'y pumunta ng Batangas at umiyak siya sa akin na ikaw pala ay mabubulag, ikaw ay magpagamot. Ako po'y nagtuturo na nun. So, sa pagkakataon pong ito ay ako'y nagpapasalamat unay sa Panginoon. Pangalawa, sa mga anak niya na nandito, kay Ate Nora, sa lahat po na nagmamahal kay Tia Hani. Ganun po
kami kung gaano namin din siya kamahal, kung gaano niya minahal kami. Ganon din po, ibinabalik ko po ang pagmamahal sa kanya, ganon din sa mga anak niya. So, maraming salamat po at God bless sa inyo pong lahat. Ingat po tayo at sana ay kahit wala naman siya, nandun pa rin yung ating communications. Ano po, thank you, maraming salamat, God bless po. Tinora, okay na? Magandang hapon po. So, kilala naman po siguro na ako ninyo. Ano po? Ako po ang asawa ng bunsong kapatid ng Ate Hani. Wala po siya ngayon kasi nagkaroon po ng emergency. Pero kasama ko po siya hanggang sa kanilang bahay kanina. So, lahat po yung nasabi ng kanyang mga anak. Totoo po yun. Ako po ang magpapatotoo. Talagang dumating ako sa kanila. Kaliitan pa rin ang mga yan. Tapos, ako rin po ang nagpapatotoo na isa po ako sa nagbinipisyo sa kabutihan ng ate. Kaming mag-anak. Kaya ate, maraming salamat sa ginawa mo sa akin. Salamat din dahil iniwan mo kami na nakatatayo ng mag-isa kami ate ngayon. At ganoon din ang iyong mga anak. Kaya salamat. So, ang hiling ko na lang sa Panginoon, kung gaano kabuti ang ate na yung ginagawa niya na maging intact silang magkakapatid ng panahong buhay siya. So, iniiwan ko ito sa iyong mga anak ate. Panatili sa kanila yung pagiging intact, ang pagkakaisa, ang pag-ibig sa isa't isa, manatili sa kanilang puso at sila ay magkasundo ng maayos, na ikaw lagi ang isa buhay, ang iyong layunin, ang iyong ginawa, ang kanilang laging maalaala. Yun lamang ate. Maraming salamat. Oo nga pala, sabi nga masamang magpasalamat, hindi po, paliliwanag ko po sa inyo, kasi ang sabi ng Panginoon, lahat ng bagay sa Kanya nagmumula, lahat ng bagay isinupply niya sa atin. Wala tayong kayang ibalik dahil Kanya lahat ang pag-aari na ating nakikita. Ang tangi lang iniintay ng Panginoon ay ang salitang salamat. Yun lang ang pwede nating ibalik sa Kanya. Kaya walang masama sa nagpapasalamat. Ano po? Kaya maraming salamat po sa inyong lahat. Nakita ko mga kamag-anak, mga pamangkin, lahat-lahat ay talagang kilala ko na rin dahil hindi rin man ako nalalayo pag may mga ganitong gawa, mga okasyong nangyayari. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang hapon po. Maaring ngayon lang po tayo nagkakita at maaring ngayon ko lang din po kayo nakita. Ako nga po pala ang anak ng panganay sa kapatid ng anak po ni Lola Haning. Maraming salamat po sa inyong pagpunta dito. Yun nga po. Masasabi ko po ay hindi po kami masyadong nagkakabanding ni Lola. Pero every time po na pumupunta po ako sa kanya, nararamdaman ko po talaga ang kanyang pagmamahal sa aming mga apo. Kasi totoo po yung sinabi nila na kahit po talaga wala si Lola, pipilitin niya pong magbigay sa inyo para po, kahit ito pang candy mo lang or ano. Kasi parang yun po yung way niya ng pagpapakita ng pagmamahal. And maraming salamat po sa kanya kasi kahit sa huli niya pong buhay or yung hininga, ay naalala niya pa rin po ako noong time na yun na hindi niya po kinalimutan na magpaalam sa akin at gusto niya po talaga din akong isama sa ibang bansa. Ngunit ay sa kasamaang palad po talaga hindi po ako nakasama sa kanya. Pero siguro kung alam ko lang nga po na yun na ang huli naming banding, sana po naglaan ako ng kaunti pang oras. Pero yun nga po, hindi po natin masasabi ang mga bagay-bagay. Pero masasabi ko lang maraming salamat po kay Lola Haning kasi po isa pinaka-importanting tao at naghubog sa akin ngayon dito. Maraming salamat po at yan naman po. Ang Atenora po, ang kasama po namin simula nung maliit pa hanggang sa ngayon po kasama pa po ng inay simula. Kaya ari po, may kaunting message para sa inay. Ay, hindi na. Ayaw na. Salamat.
Okay na po. Meron na, hindi po kaya daw magsalita dahil talagang meron pa po pang may gustong may pabot na message sa magpasalamat sa inay. Message. Okay na po tayo. Okay na. Ay, Nay, okay na daw. Okay na po. Mahihain din po may iba. Na, alam niyo na daw po yun. May mga nakausap po ako. Nay, love you. Okay. Heaven. Ay, in behalf po sa lahat namin magkakapatid, maraming pong salamat sa mga naandito po at yung mga dumalaw po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Dahil talaga pong kami masayang-masaya na kayo nakita namin sa hindi naman po yung sitwasyon na ganito po. Pero marami pong salamat kasi nakita din po namin, nalaman namin yung pagmamahal nyo sa aking ina. At yung po ay napakalaking bagay sa amin bilang mga anak po namin, kami pong mga anak, yung nakita namin po kayo na nakikiramay. Talaga po yung naka-add sa amin ng saya din sa puso namin kasi nalaman po namin mahal niyo ang aking ina. Dahil kung sino man po nagmamahal sa aking ina at nagpapakita po ng pagmamalasakit, yun po ay itinetreasure namin. Maraming salamat po sa inyong lahat. And God bless us all po. Salamat po. Nay, I love you. Inay. Okay na. Ano, okay Okay na po lang? tayo. Okay na. Okay na. At tinatawagan ko po lahat na magsama-sama po tayo dito at magkakaroon po tayo ng isa lang remembrance. Isang picture lang po. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mo ang lahat. Pag-ibig mo ay dapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa kahihiyan mo. Ang alam mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais ko. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, ganyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin Naka-live naman, di na White, ano? Jeng, white. Anak
Magkita na lang po tayo. Oo, magkita na lang po tayo. Saka na yun. Ayaw pa na. Opo, saka na. Yung pong taklob ay di na po dadaan. Okay. Kaya po tatakloban po siya. Ay, yung ibang po. Ay, hindi pa mamaya na po yan sa ibabaw po pag natapos Okay. na ng lupa. Tapos kung pagpuli na Yan, paalam na. Yeah, I love you. Hindi, ano daw yung mamaya sa dulo. Paalam, Inay, I love you. JM. Naglagay ka. Dadaan siya, Neng. Excuse me. Takip. Hindi, wala na. Tatakip yan na. Okay na? Okay na kayo? Hindi pa, meron pa ako. Goodbye, Nay. Salamat po sa lahat, Ma. Thank you po sa lahat. Nay, salamat. Salamat sa lahat. Okay na po. Okay na po. Nay, okay na. Tatakluban. Tabi kay Re. Tatakluban na siya. Si Mother. Inay, I love you. I love you, Nay. ayay pala tawa. Oo. Magaling tumawa. I love you, Inay.